Ferdinand, hindi ba't mahigpit na bili namin sa iyo ng iyong inay na hindi mo maaaring malaman ni masaksiyan ng anumang aking ginagawa? Malinaw to sa ating napag-usapan. Itay, gusto ko po talagang matuto. Tsaka, hindi naman po malalaman ni inay. Pangako, hindi po niya malalaman. Anak, huwag matigas ang ulo. Sumunod ka na lamang sa bili ng iyong inay. Pero itay, hindi po niya malalaman. Turuan mo ko kahit konti lang. Papayag ka ba na ikaw na ang huling magkakaroon ng ganyang karunungan at kakayahan? Hindi ka ba masaya na may magtutuloy niyan sa pamilya natin? Isaac, anong ginagawa mo? Bumangon ka riyan! Tignan mong mabuti kung kanino ka nakikipagtalik! Tignan mo! Ganyan na ba kasira ang buhay mo, Isaac, ha? Pati sa aswang? Kung hindi kami dumating ng nanay mo, ano na kayang nangyari sa'yo? Ang baho mo! Amoy alak ka! Tignan mo ang sarili mo, Isaac! Tignan mo kung gaano mo ginawang basura ang sarili mo! Ako po si Isagani, apo ng isang antingero na may dugong aswang. At ito po ang aking kwento. Sa mga hindi nakakaalam, may mga naunang bahagi na ang kwentong ito. Tignan sa description na sa comment section ang link upang masundan ang kwento. Taong 1969, isinilang ni Socorro ang kanilang panganay na anak ni Isaac. Pinangalanan nila itong Ferdinand. Masayang-masaya nito sina Bagani at Daraya dahil sa pagdating ng kanilang apo. Sabi nga nila, mas higit ang saya kung ikukumpara sa pagkakaroon ng bagong silang na anak. Sa paglipas ng mga taon, patuloy sa pag-aaral ng mga karunungang kanan si Isaac. Ngunit hindi gaya ng ginawa sa kanya ng kanyang mga magulang. Tutol si Socorro sa pagtuturo ni Isaac ng mga karunungang taglay niya, maging ang kakayahan nito sa pakikidagma sa kanilang anak na si Ferdinand. Ayon kay Socorro, nais nitong magkaroon ng isang maayos at normal na buhay ang kanilang anak, maging ang mga susunod sa kanilang henerasyon. Ito ay naging madalas na pagtalunan noon ng mag-asawa pagkat nais ipasa ni Isaac ang lahat sa kanyang anak at ayaw nitong maputol yon. Hanggang sa tumuntong sa edad na 5 si Ferdinand. Nais subukan ni Isaac na kahit papaano ay turuan ng anak, ngunit mahigpit ang naging pagbabantay ni Socorro. At nagbanta pa kay Isaac na iiwan siya nito at isasama ang kanilang anak at kailanman ay hinding-hindi na sila makikita pa. Nagkaroon pa sila ng 2 pang anak na sina Almira at ang bunso nilang si Ramon. Walang nagawa si Isaac kundi ang irespeto ang nais ng asawa upang hindi na magkaroon pa ng problema sa kanilang pamilya. Pinili namang hindi makialam ni namang Bagani at Aling Daraya sa kung anumang plano ng mag-asawa. Nasa kanila na yon kung anong mapagpasyahan nila. Pamilya nila Isaac yon at wala silang magagawa kundi suportahan ng mga ito sa anumang tatahakin nila basta hindi makakasama sa mga yon. Tumungtong sa edad na 15 si Ferdinand. Likas na naging malapit ang binata sa kanyang ama pagkat nais nitong matutunan ng kung anumang kakayahan at karunungang meron ng kanyang ama. Ang problema, nangako si Isaac sa kanyang asawa na hinding-hindi nito sisirain ang kanilang kasunduan, na hinding-hindi niya ipapasa sa kanino man sa kanilang mga anak ang kung anong meron siya. Kaya naman tumanggi itong si Isaac. Ngunit naging mapilit si Ferdinand at ito mismo ang palihim na nanonood sa kanyang ama. Isang gabi, kasalukuyang nag-aayuno noon ni Isaac sa likurang bakuran nila. Palihim siyang pinagmamasdan ni Ferdinand hanggang sa matunugan siya ng ama. Pinagalitan siya nito at sinabing hindi katanggap-tanggap ang pagsuway sa mga bili ng magulang. Ferdinand,
Hindi ba't mahigpit na bilin namin sa iyo ng iyong inay na hindi mo maaaring malaman ni masaksihan ng anumang aking ginagawa? Malinaw to sa ating napag-usapan. Itay, gusto ko po talagang matuto. Tsaka hindi naman po malalaman ni inay. Pangako, hindi po niya malalaman. Anak, huwag matigas ang ulo. Sumunod ka na lamang sa bilin ng iyong inay. Pero itay, hindi po niya malalaman. Turuan mo ko kahit konti lang. Papayag ka ba na ikaw na ang huling magkakaroon ng ganyang karunungan at kakayahan? Hindi ka ba masaya na may magtutuloy niyan sa pamilya natin? Sinusubukan mo ba akong ipitin sa tanong mo na yan upang makumbinse? Opo, itay. Dahil gustong gusto ko pong matuto. Alam mong pupwedeng kahinatnan nito, anak. Malinaw na paglabag ito sa aming napagkasunduan ng inay mo. Tay, maiintindihan ni inay yun. Naniniwala kong kaya nating ipaunawa sa kanya ang bagay na to. Mali pa rin ang pagsuway sa mahigpit na bilin, anak. Alam mo yan, hindi ba? Pero alam mo rin ni Tay na kailangang may mapagsalinan kanyan upang matuloy sa mga susunod pa nating henerasyon. Hindi po ba? Matigas ang ulo mo, iho. Opo, itay. Kaya nga po handa akong suwayin ang bilin ninyo para matuto ko eh. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya natin. Napailing si Isaac sa pagiging pursigido ng anak. Kaya naman inaya niya ito na tumungo sila sa may paanan ng bundok at doon magsisimulang turuan niya sa lihim ang kanyang anak. Pagdating sa paanan ng bundok, ibinigay ni Isaac kay Ferdinand ang isang maliit na libreta at sinabing basahin ng anak ang anumang mga nakasulat doon. Inanyayahan din siya nito na magnilay muna at ipaliliwanag sa kanya lahat ng mga dapat niyang matutunan sa kanyang pagsisimula. Ipinakilala rin ni Isaac ang tangan niyang mutya ng pangil ng kidlat na kanyang kasakasama noon pang siya ay magsimula. Nagpamalas din siya sa anak ng mga kakayahang gawad ng mutya niyang taglay. Pati ang pagpapakita niya ng koneksyon sa kalikasan. Bilib na bilib si Ferdinand sa ama, kaya naman mas lalo itong nanabik na matuto at maging gaya ng kanyang tatay. Nagpatuloy ang ganoon nilang lihim na gawain ng ilang gabi. Bagamat puyat palaging pumapasok sa paaralan si Ferdinand dahil dito, pinipilit niya yung itago upang hindi makahalata ang kanyang ina. Ngunit ang hindi nito alam, may pakiramdam na si Socorro na may hindi ito sinasabi sa kanya. At yun ang nais malaman ng ginang. Isang gabi, sa paanan ng bundok kung saan madalas magsanay ang mag-ama, abala si Isaac sa pagsasanay kay Ferdinand ng pagpapalakas nito sa kanyang pisikal na estado. Kapag nakitaan na niya ito ng pag-unlad sa ganoong aspeto, sunod na ituturo nito ang tamang paggamit ng sandatang pangdigma niya. Masayang-masaya noon si Isaac sa nakikita sa anak. Ngunit isang problema ang hindi nila batid. Sa di kalayuan, sa may kadilimang parte ng mga puno, lihim silang pinagmamasdan ni Socorro. Galit na galit ito dahil sa natuklasang ginagawa ng kanyang mag-ama. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya ng mga ito upang lokohin. Isang bagay na para sa kanya ay hindi katanggap-tanggap. Sabado ng gabi. Kakauwi lang ng bahay ni Isaac galing sa kanilang tindahan. Dinatnan niyang madilim sa labas at nakakandado ang kanilang pintuan. Wala itong nadat ng tao. Gamit ang kanyang kopya ng susi ay binuksan niya ang kandado at pumasok ng bahay. Nagtataka ito dahil saan naman kaya nagtungo ang kanyang mag-iina at wala pa sila ng ganoong oras. Kung namasyal man sila, dapat ay ipinaalam man lang sa kanya sa tindahan. Tumungo kaagad sa kusina si Isaac upang tignan kung meron siyang makakain sa hapunan. Ngunit imbes na pagkain, ay isang sulat na nasa mesa ang nakahain.
Binasa yun ni Isaac at nanlumo siya dahil nakasaad sa sulat na hindi tumupad sa usapan si Isaac. Bagkus ay niloko siya nito, kaya naman wala siyang pagpipilian kundi ang gawin ng isang bagay na labag man sa ginang ay alam niyang makakabuti sa kanyang mga anak. Iniwan si Isaac ng mga ito at hinding-hindi na raw magpapakita sa kanya kailanman. Napakalakas ng kabog ng dibdib ni Isaac na kumilos upang hanapin ang kanyang mag-iina. Tumawag ito sa mga biyenan pero pawang mga kasambahay lang ang sumagot at wala daw doon ang mga hinahanap niya. Sinubukan niyang hanapin sa mga kaibigan ni Socorro, ibang kamag-anak at sumadya pa ito mismo sa bahay ng mga biyenan pero wala itong nadatnan. Hindi sumuko si Isaac. Imbes na magmukmok ay patuloy niyang hinanap ang pamilya. Tinulungan siya ng amang si Bagani. Maging ang kanyang inang si Daraya ay humingi din ng tulong sa mga kalahi nito sa tribo na Rakay upang maghanap. Pero lahat sila ay bigo. Sa paglipas ng mga buwan, bagamat patuloy sa paghahanap si Isaac sa kanyang pamilya, hindi niya pinabayaan ang kanyang pagiging antingero. Patuloy siya sa pagsasanay at pag-aaral. Hindi siya nagkukulang sa kanyang buhay espiritual at palagi niyang ipinagdarasal lahat ng kanyang mga gagawing hakbang. Patuloy sa pagdalangin na mahanap niya ang kanyang pamilya. Ngunit sadyang napakahirap para kay Isaac ang panatilihin ng kanyang sarili sa ayos habang dumaraan sa ganoong klase ng kabigatan. Sa paglipas pa ng ilang buwan, natutong maglasing si Isaac. Napasama sa mga kaibigang sa una ay dumamay sa kanya, ngunit hindi niya na lamang unti-unting nagpapalubog pala sa kanya. Nakipagrelasyon ito sa mga iba't ibang babae. Hanggang tila ba nakahanap ng saya sa pita ng laman, espiritu ng alak at ganoon din ay ang pagkaligaw ng kanyang mabuting pananaw. Inabuso ni Isaac ang kakayahang meron siya. Nagawa niyang makipag-away at makapanakit ng iba. Nagkaroon siya ng pagmamalaki sa kanyang sarili. Kinatakutan din siya ng mga nakararami sa paraang hindi maganda. Nahirapan din si Bagani sa pagtutuwid sa nabaluktot na landas ng anak dahil maging mga magulang nito ay hindi na niya pinakikinggan. Kaya naman nakapagpasya si namang Bagani at Aling Daraya na hayaang matuto si Isaac sa mga pagkakamali nito. Ang tangi nilang magagawa ay ipanalangin na muling kalabitin siya ng liwanag at muling tumalima sa tunay na siya. Isang gabi, kasalukuyan noong nasa kasarapan ng inuman ni Isaac kasama ang mga kaibigan. Nakakalong sa kanya ang isang dalaga na nagngangalang Teresa. 25 anyos ito. Maganda, makurbang pangangatawan at maputi ang balat. Yun ang kanyang kasalukuyang karelasyon noon na bago. Ilang araw pa lang sila. Noong tamaan na ng espiritu ng alak si Isaac, inaya na siya ni Teresa na umuwi na at ihahatid siya ng dalaga sa kanyang bahay. Sasamahan daw siyang magpahinga doon dahil mag-isa lamang si Isaac. Siya na daw ang bahalang mag-alis ng lungkot sa katawan nito. Natuwa naman si Isaac kaya nagpaalam na ito sa mga kasama. Pagbibiro pa ng mga kaibigan na iinggit daw sila kay Isaac dahil may makakapiling na naman daw yon sa malamig na magdamag. Pagdating nila sa bahay ni Isaac, gawa ng kalasingan, inihiga ni Teresa sa kama ang lalaki. Tsaka hinayaan muna doon. Sinabi ng dalaga na wag aalis at siya ang bahala kay Isaac. Nagtanggal ng pang-itaas na damit ang babae at panloob na lamang ang natirang suot nun. Nakangiti namang tumango si Isaac at pumikit. Hinablot ni Teresa ang suot na kwintas na pangil ng kidlat ni Isaac tsaka ibinalibag sa labas ng bahay yon. Sobrang init na pala ng bagay na yon.
pero hindi ito pinapansin ni Isaac. Nawala na siya ng pakialam habang si Teresa may paraan kung papaanong nagawa niyang mahawakan yon kahit patila nagbabaga na yon sa init nung madikit sa kanya. Makikitang nagsikuluan din ang mga langis sa iba't ibang botelya sa bahay ni Isaac. Ang iba, nagbasagan na. Nakangisi naman si Teresa. Nagawa niyang makapasok sa bahay ni Isaac nang dahil sa nagawa nitong mamanipula ang lalaki. Habang lasing na lasing kasi ito pagdating nila ng bahay, ipinatanggal lahat ni Teresa ang mga nakalagay na pangontra. Walang pag-aalinlangang tinanggal lahat ni Isaac yon na para bang isang asong walang kakayahang mag-isip para sa kanyang sarili. Nabulag siya ng pananabik sa pita ng laman at mapang-akit na pamamaraan ni Teresa. Unti-unting nagbago ng anyo si Teresa. Lumabas ang matatalas nitong ngipin. Humaba ang dila nito at naging napakanipis. At yung dulo ng dila niya parang may panusok. Yung mga mata niya naging parang mata ng paniki. Malalaki tapos purong pula. Sunod ay bumuhaghag yung mahaba niyang buhok at nagmistulang tumigas na bulak. Humaba rin ang mga kuko nito sa kamay at paa at may 2 butas sa pagitan ng kanyang tadyangang lumabas. Kumapal ang noo nito at yung balat niya naging sobrang kulubot yun. Ang kaninang maputi, naging kayumanggi at maraming balbon na makapal. Walang kamalay-malay si Isaac sa panganib na nakaabang sa kanya. Lasing na lasing ito at tulog na tulog sa kanyang kama. Nilapitan ito ni Teresa at ngumangayon ng napakalaki. Tumulo ang malapot nitong laway sa sahig, tsaka yun pumatong kay Isaac. Hinubad ni Teresa ang pantalon at panloob ni Isaac. Tsaka nito isinaksak ang maselang pag-aari ng lalaki sa kanyang ipinagbabawal na lagusan. Balak nitong abutin muna ang rurok ng ligaya bago tapusin ang tuluyan si Isaac. Sinimulan nitong gumalaw habang nagising naman si Isaac, ngunit hindi maidilat ang mga mata. Tanging pagngiti lamang ang ginagawa nito at pagsabi ng mga maruruming salita habang nakapikit. Hanggang sa bigla na lamang bumalibag sa dingding ng bahay si Teresa at napadilat sa pagkakagulat si Isaac. Isaac! Anong ginagawa mo? Bumangon ka riyan! Sigaw ni Mang Bagani. Pagbangon naman ni Teresa, agad siyang dinaluhong ni Aling Daraya at sinaksak ng palaso sa pagitan ng mga mata nito. Agad namatay ng walang nasasambit na salita yon. Nakatitig lang sa mga mata ng ina ni Isaac. Tila ba natauhan si Isaac na napabangon at agad sinuot ang kanyang pantalon. Tignan mo! Tignan mong mabuti kung kanino ka nakikipagtalik! Tignan mo! Ganyan na ba nasira ang buhay mo, Isaac? Ha? Pati sa aswang? Kung hindi kami dumating ng nanay mo, ano na kayang nangyari sa'yo? Ang baho mo! Amoy alak ka! Tignan mo ang sarili mo, Isaac. Tignan mo kung gaano mo ginawang basura ang sarili mo! Panininghal ni Bagani sa anak. Doon na nagsimulang lumuha si Isaac, tsaka napaluhod sa harapan ng kanyang mga magulang. Humingi yun ng tawad. Naglabas ito ng lahat ng kabigatang loob niya at para bang bumalik sa pagkabata na isinumbong sa mga magulang lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa kanyang kalooban. Niyakap siya ng mga ito at sinamahan. Yung gabing yun din ay nangako siyang aayusin na niya muli ang kanyang buhay. Sinilaban nila ang bangkay ng aswang na si Teresa at muli niyang dinampot mula sa labas ng bahay ang ibinalibag ng aswang na kanyang pangil ng kidlat. Si Teresa pala ay nanggaling sa isang lahi ng mga aswang na imlan. Napadpad sila sa lugar ni na Isaac at kasama sa kanilang plano na pabagsakin ang antingero upang walang pipigil sa kanilang binabalak sa lugar na yon. Isang pamilya sila
Bale, isang matandang babae, mag-asawang magulang ni Teresa, at ang 3 pang mas nakatatandang kapatid nito. Nakarating na kay Mang Bagani at Aling Daraya ang tungkol sa pamilyang yon, kaya naman nalaman na agad nila na nasa panganib si Isaac. Isaac, handa ka na bang bumalik? Magkakaroon muli ng labanan. Natitiyak kong hindi magtatagal ay babalikan tayo ng pamilya ng pinaslang nating aswang. Kaya naman humanda ka. Ani Mang Bagani. Oo, Itay. Ikalulugod kong muling sumabak sa labanan. Anak, sana'y makabalik ka ng tuluyan sa dating ikaw. Batid kong maikli na lamang ang panahon namin ng inay mo sa mundong ito. Kaya sana, bago kami lumisan, nasa maayos ka. Wika ng ama ni Isaac. Tanging pagtango na lamang ang naitugon ni Isaac sa kanyang mga magulang. Inaya ng mag-asawa na sa kanilang bahay na muna manatili si Isaac. Ngunit tumanggi na ito at sinabing magiging maayos naman din ang lagay niya sa kanyang bahay. Ngayon ay natauhan na raw siya at walang ibang hinahangad kundi ang maiayos ang sarili at makasamang muli ang kanyang pamilya. Tinungo nila noong gabing din yon ang tinitirhan ng bahay ng pamilyang aswang na Imlan base sa impormasyong nakarating sa kanila. Sa kasamaang palad, wala na silang inabutan doon. Wasak na ang bahay at walang anumang gamit ang naron. Tanging mga iilang bungo ng tao ang naabutan nilang nakakalat sa lupa. Natunugan ng pamilya ni Teresa ang nagbabadyang panganib sa kanila. Bumalik sa pagsasanay, pag-aaral at pagninilay ng karunungang kanan si Isaac. Mas pinalakas at pinatalino niya ang sarili. Hindi rin niya pinababayaan ang negosyo ng kanilang pamilya at naging masigasig siya sa trabaho. Itinuon niya ang kanyang oras at isip sa lahat ng yon at kinakitaan naman siya ng pagbabalik sa dati ng kanyang mga magulang. Mas napabuti pa. Hating gabi. Nasa kasarapan ng tulog noon ang mag-asawang Bagani at Daraya nang makaramdam si Aling Daraya ng kakaibang presensya sa paligid. Nakarinig ng mga kaluskos at nakaamoy ng isang nakasusuklam na halimuyak. Napabangon ito at agad na ginising si Mang Bagani. Agad kumilos ang mag-asawa. Ngunit naramdaman nila ang unti-unting pag-init sa paligid at ang pag-angat ng matapang na usok. Nasusunog ang kanilang bahay. Agad na lumabas ang dalawa at humingi ng tulong. Sinikap din nilang patayin ang sunog gamit ang tubig at balde, pero mabilis na lumaki yun. Napatingin sila sa isang bahagi ng labas ng kanilang bakuran at doon nakita nilang nakatayo ang isang grupo ng mga nilalang. Pinagmamasdan sila habang mga nakangisi. Ang pamilya ni Teresa, ang mga aswang na Imlan. Hahabulin sana yun ni Mang Bagani, ngunit mas sumiklab ang apoy sa kanilang bahay kaya doon natuon ang kanyang pansin. Dumating din ang mga bumbero at naapula ang sunog makalipas ang ilang oras, ngunit halos matupok na rin ang buong bahay ng mag-asawa at marami sa kanilang mga ari-arian ang hindi na mapapakinabangan. Dahil doon ay napilitan silang tumuloy sa bahay ni Isaac. Ipinaalam nila na nagsimula ng kumilos ang mga aswang na Imlan at sila ang salarin sa pagsunog ng bahay ng mga magulang ni Isaac. Bumugso ang galit sa dibdib ni Isaac at sinabing tutugisin na niya ang mga yon ora mismo. Ngunit pinigilan siya ng dalawa. Uminahong ka, anak. Hindi mo kailangan lumabas para hanapin sila. Sila mismo ang pupunta rito sa bahay mo. Ang dapat nating gawin ay humanda. Ika ni Bagani. Nagsimulang magkarga ng mga orasyon ng mag-anak, naghasa ng mga sandata at ganoon din ay nag-ayuno. Alam nilang anumang oras ay darating ang mga Imlan
upang ipaghiganti ang kanilang kaanak na napaslang. Hinding-hindi papayag ang mga yon na hindi sila nakakabawi. Kinagabihan noong sumunod na araw, tahimik na naghahapunan ng mag-anak. Sabay-sabay silang napatigil nang makaramdam sila ng di katanggap-tanggap na presensya sa paligid. Amoy na amoy nila ang sangsang ng mga yon. Papalapit ng papalapit sa bahay ni Isaac. Sa isang pagtango ng ulo ni Mang Bagani ay lumabas ng bahay ang tatlo upang salubungin ang mga paparating nilang mga bisita. Kagaya ng inaasahan namin, darating kayo. Ani Mang Bagani. Nasa 6 ang bilang ng nilalang na katulad ng pinaslang nilang aswang na si Teresa. Ang pamilyang aswang na Imlan. Kapwa mga mababalasik ang itsura at para bang punong-puno ng mga galit. Gigil na gigil managpang. Nagpakiramdaman ng magkabilang panig. Tahimik. Hanggang isang mabilis na pag-usal ni Mang Bagani at hinugot ang kanyang 2 matatalas na espada. Sumunod na naglabas ng kanyang itak si Aling Daraya at inilabas ni Isaac ang isang malaking punyal na nakadugtong sa isang mahaba at manipis na kadenang tanso na kanyang pinaikot-ikot. Nagsimula na ring sumugod ang mga Imlan. Mabilis ang kilos ng mga yon, ngunit hindi kasing bilis ng mga gabunan na kanilang nakalaban noon. Pero tuso ang mga yon at may taglay na talino. Matitibay din ang loob na kahit putol na ang ibang parte ng katawan ay patuloy na lumalaban. Ang pinakamalaki sa mga Imlan ay nakaharap ni Mang Bagani. Napakalakas nito at ang kamao ay para bang malaking tipak ng bato kapag tumama. Ramdam ng antingero yon kaya kinakailangang makaiwas siya. Ang 3 magkakapatid na lalaking Imlan ay pinagtulong-tulungang atakihin si Isaac. Nagtamo siya ng mga sunod-sunod na sugat dahil sa mabibilis na atake ng 3 kalaban. Ngunit gumanti siya ng mga pagsaksak at laslas gamit ang kanyang punyal. Ang nakakatakot sa mga Imlan na ito, kahit pa mapinsala sila, para bang hindi nila yun masyadong dinaramdam. Dito na nagpakawala si Isaac ng isang malakas na orasyon na kanyang ibinuga sa kanyang kamao at sinapakang isang Imlan sa muka. Sa sobrang lakas nun, lumuwa ang mata ng Imlan at bumagsak sa lupa. Pero bumangon pa rin yun, ngunit muling bumagsak ng ibaon ni Isaac ang punyal sa bumbunan nun. Magkatulong naman siyang nilingkisan agad ng 2 pang Imlan at inihampas siya sa lupa ng sobrang lakas. Napaigik si Isaac nang maramdaman niyang tila ba may mga butong na bali sa kanya. Ngunit mabilis niyang nasalubong ng talim ng kanyang punyal ang dibdib ng isang sumugod na Imlan. Winakwak ni Isaac ang dibdib nun hanggang sa tiyan at lumuwa ang napakaitim na laman loob nun. Hinila ni Isaac ang bituka nun at ipinulupot sa leeg ng nilalang, tsaka niya sinipa yun palayo. Ibinaon naman ng isang Imlan sa tagiliran ni Isaac ang mga kuko nito at nang huguting muli ay umagos ang dugo sa sugat ni Isaac. Tarantang bumangon ito at nagsabayan sila ng nilalang. Nasalo ng Imlan ang punyal na ibinato ni Isaac. Ngunit lingid sa kaalaman ng halimaw ang orasyong ikinarga ni Isaac rito. Nagbagayon at nalapnos ang palad ng aswang. Kinuhang pagkakataon ni Isaac yon para ibaon sa pagitan ng mga mata ng nilalang ang kanyang punyal na tuluyang nagpabagsak rito ng walang buhay. Si Aling Daraya naman ang nakipaglaban sa mag-asawang Imlan. Gamit ang itak nito at isang sinaunang latigo na gawa sa galudgod ng higanting bayawak. Nadaplisan ng amang Imlan ng isang tenga ni Daraya kaya nagkaroon yon ng punit. Ngunit yon ang naging pagkakataon para mahagip ng itak niya ang dibdib ng kalaban. Nag-iwan yon ng mahabang hiwa, ngunit hindi man lang ininda yon ng amang Imlan at patuloy sa pag-atake.
papasugod ang inang Imlan. Ngunit bigla na lang tumagos sa bibig niya ang punyal ni Isaac. Ibinato yon ng lalaki mula sa likuran at bumaon sa batok palabas sa bibig ng aswang. Ngunit hindi pa rin yun napapaslang at hinarap nito si Isaac. Nagsalubong sila at sa pag-iwas ni Isaac, nadaplisan siya ng pagkalmot nito sa kaliwang balikat. Dahilan para hindi ito maikilos ng lalaki. Ngunit nagawang matigpas ni Isaac ang leeg ng inang Imlan at nalaglag ang ulo nito sa lupa. Gumuhit naman sa katawan ng pinakamalaki at pinakamatandang Imlan ang korteng X na sugat na likha ng mga sandata ni Mang Bagani. Mabilis na kinakargahan niya ng mga makapangyarihang orasyon ng mga sandata sa bawat paghiwa. Bagamat may mga pinsala na sa katawan si Mang Bagani, ay tinatapatan niya ng tibay ang kalaban. Isinalaksak ni Aling Daraya sa bunganga ng amang Imlan na akamang kakagat sa kanya ang mahiwagang latigo at pilit na ipinalunok ito. Kahit pa puro sugat ang inabot nito dahil sa talim ng mga ngipin nun, itinuloy niya ang pagsalaksak. At nang magwala ang aswang, ay tsaka niya tinigpas ang leeg nun gamit ang itak at mula sa hiwa sa leeg nito ay hinugot niyang muli ang mahiwagang latigo. Bagsak na nangingisay ang kalaban. Nagawa namang maputol ni Mang Bagani ang magkabilang binti ng matandang Imlan, kaya paluhod ang bagsak nito sa lupa at sabay-sabay na isinaksak sa ulo nito ang dalawang espada ni Mang Bagani, itak ni Aling Daraya at ang punyal ni Isaac. Isaac, maligayang pagbabalik. Ani Mang Bagani. Salamat itay, inay. Sagot nito. Matapos ang madugong labanan ng gabing yon, sinunog nila ang mga katawan ng mga napaslang na Imlan at inilibing ang mga sunog na labi ng mga yon. Ginamot nila ang kanilang mga sugat pagkatapos. Doon na pagtanto ng mag-asawa na bagamat mayroon pa rin silang taglay na lakas at husay sa labanan, ang kanilang katawan ay hindi na katulad ng dati. Unti-unting binabawian na sila ng panahon at ang pagtanda ay hindi nila maiiwasan. 60 taong gulang na noon si Mang Bagani at 64 naman si Aling Daraya. Nasabi pa nga nila na kung mga gabunan na nakalaban nila dati ang makakaharap nila sa kanilang edad, hindi nila masasabi kung makakaya pa nilang makasabay sa mga yon. Makalipas ang 10 taon, 1994, nawala na ang negosyong grocery ni Mang Bagani at Aling Daraya. Umina yon matapos maraming nagtayo ang tindahan din kagaya nila sa parehong lugar. Napag-iwanan sila ng mga ito, kaya noong mahina na at hirap na silang ibangon yon, nagpasya silang isara na lamang ito at nagsimula na lang mag-alaga ng mga hayop na pinangbebenta nila sa mga suki sa palengke. Bagamat nahirapan silang bumangon at hindi na nila naitayo na kagaya ng dati ang nasira nilang tirahan, pinili nilang gawing simple ang lahat at mamuhay ng tahimik. Kontento na sila sa kung anong meron sila. Si Isaac naman ay nagkaroon ng palaisdaan na kanyang tinutukan at pinalago. Isang kainitan ng tanghali, nagpapahinga nito si Isaac sa kanyang bahay habang nakikinig ng drama sa radyo. Napabangon nito sa kanyang kinahihigaan nang makarinig ng pagkatok. Paulit-ulit na tao po. "Sandali lang! Nariyan na!" ani Isaac. Pagbukas nito ng pintuan, bumungad sa kanya ang isang lalaki at isang babaeng may kargang bata. Nagmano ang mga ito sa kanya. Biglang kumabog ang dibdib ni Isaac nang makitang lumuha ang lalaki nang magkatitigan sila at bigla siyang niyakap nito. Tsaka narinig ang salitang, "Itay!" Si Ferdinand, nagbabalik. Walang ibang naging reaksyon si Isaac kundi ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata habang nakayakap sa anak.
Tay, kumusta ka na po? Ako to, si Ferdinand. Ito ang asawa kong si Nadia. At ito naman ang anak namin. Ang apo mong si Isagani. Tay, tignan mo oh. Kamukhang kamukha mo si Isagani. Mangyiyak-ngiyak sa pananabik na sambit ni Ferdinand sa ama. Pinakarga kaagad nila ang 1 taong gulang nilang anak na si Isagani sa lolo nitong si Isaac. Sumilakbo ang pananabik sa kaloob-looban ni Lolo Isaac nang makarga ang apo. Di mabilang na halik at mahigpit na yakap rito. Ang pangungulilang matagal nitong tiniis, tila ba napawi sa di mapantayang tagpong yun. Ikinuwento ni Ferdinand kung anong tunay na nangyari noong araw na umalis silang lahat. Inaya lamang daw sila ng ina noon na mamasyal. Nagpadala raw kasi ng pera ang lolo at lola ng mga bata para sa kanila. Kaya naman daw, lahat sila ay sabik na sabik dahil matagal-tagal na silang hindi nakakapamasyal. Hindi naman daw nagduda si Ferdinand kasi wala naman silang dinalang gamit. Sinundo sila noon ng isang van. Kapag tinatanong kung saan daw ang destinasyon, ngumingiti lang daw ang kanilang ina at sinasabing malayo-layo ang pasyalang pupuntahan nila at tiyak na matutuwa ang mga yon. Si Ferdinand, ni kakaunti daw hindi nagkaroon ng pagdududa. Hanggang sa inabot na ng gabi at nakatulog sila sa biyahe. Nagising daw sila mag-uumaga na. Hindi sila pamilyar sa lugar. May isang malaking bahay doon, may swimming pool at naroon na naghihintay ang mga lolo at lola nila sa ina. Yun na pala ang magiging bagong tahanan nilang lahat. Itinakas sila at nagsimulang lasunin ang isipan tungkol sa ama ng mga ito. Walang nagawa ang nooy binatang si Ferdinand kundi ang umiyak ng umiyak. Gusto nitong balikan ng ama pero wala itong kakayanan. Kaya nagpasya ito na pagdating ng panahon at kaya na niya, babalikan niya ito. Nabulag sa mga luho at masaganang buhay ang mga kapatid niya habang siya ay hindi nagpatalo sa mga tukso na inihahain sa kanya upang talikuran ang kanyang pagmamahal sa ama. Nasa ibang bansa na daw lahat ng kanyang kapatid. Isinama ng kanilang ina nang ipadala ito sa Amerika ng mga magulang. Nagpaiwan daw si Ferdinand dahil bukod sa hindi niya maiwan ang kanyang kasintahan noon na si Nadia, hindi nawawala sa kanya ang kagustuhang balikan ng ama. Ipinaalam din niya sa ama na walang anumang galit ang mga kapatid nito, bagamat pilit na isinisiksik noon sa isipan nila ang mga masasamang bagay kung bakit sila inilayo sa ama. Pilit ding pinaliliwanagan ni Ferdinand ng mga yon. Sadyang mas pinili lang talaga nila ang marangyang buhay na kayang ibigay sa kanila ng ina at mga magulang nito. Anak, dito na ba kayo mananatili kasama ko? Tanong ni Isaac kay Ferdinand. Kaunting tiis lang tay. Meron kasi akong trabahong hindi maiwan pa. Aayusin ko lang ang lahat bago ko po pwedeng maiwanan. Tsaka ako hahanap ng trabaho malapit dito para malapit na dito sa'yo. Ang mahalaga sa ngayon, nagkita na uli tayo. Natakot nga ako na baka wala ka na rito eh. Pero awa ng Diyos ay hindi ka naman pala umalis. Gusto ko ring dalawin sina Lolo Bagani at Lola Daraya para naman makilala rin nila si Nadia at Isagani. Ani Ferdinand. Natutuwa ako anak na malaman ang plano mo. Kailanman ay hindi naging masikip ang pintuan ng tahanang ito para sa inyo. Anumang oras o panahon ay palagi itong maluwag. At kung trabaho ang hanap mo, pwede mo na lamang akong tulungan sa pamamahala ng palaisdaan na siyang hanap buhay ko ngayon dito. Napangiti sa tuwa si Ferdinand sa narinig na sinabi ng ama. Mas makabubuti yun sa kanilang lahat. Tay, kumusta sina Lolo Bagani at Lola Daraya? Nasa mabuti naman sila anak. Payak ang pamumuhay at mapayapa. Nag-aalaga sila ng mga hayop at nagtatanim ng gulay. Yun na ang hanap buhay na meron sila ngayon. Maganda naman din ang balik sa kanila, kaya doon na sila nagtuon ng panahon.
Tay, kung papayag ka, ang nais ko sana ituro mo sa akin ang kabuuan ng pagtatrabaho sa palaisdaan hanggang sa makabisa kong lahat to. At ikaw naman, pagdating ng panahon, ituro mo kay Isagani lahat ng dapat ay itinuro mo sa akin noon. Siya, Tay. Siya ang nais kong magpatuloy ng kakayahang meron ng dugong nananalaytay sa atin. Seryosong sambit ni Ferdinand. Ramdam ni Isaac ang alab sa kalooban ng anak habang sinasabi ang mga bagay na yon. Kung gaano kaseryoso ito sa pakiusap sa ama. Tumango si Isaac tsaka niyakap ang anak na si Ferdinand. Anak, ikinalulugod kong malaman ang nais mong mangyari. Yan ang gagawin natin, anak. Asikasuhin mo nang agad ang mga dapat mong asikasuhin upang makalipat na kayo rito. Opo, Itay. Huwag kang mag-alala. Hindi yun magtatagal. Teka, paano pala yung bahay ninyo kung saan kayo inilipat ng nanay ninyo? Ayun ba? Matagal na kaming wala doon, Tay. Mga katiwala na lang ang naroon. Inuuwian ni na lolo at lola kapag bumabalik sila ng bansa. Sa Maynila naman kami nakatira ngayon ni Nadia, kung saan ako nakipagsapalaran noon para magtrabaho. Ayokong umasa kina inay dahil nangako kung babalikan kita kapag may kakayanan na ako. Wika ni Ferdinand. Noong hapong ding yon, sunod nilang dinalaw lahat sina Lolo Bagani at Lola Daraya. Masayang masaya ang dalawang matanda at hindi makapaniwala. Nagsalo-salo sila at nagkakwentuhan nang walang sawa. Sa dami ba naman ng mga taong hindi sila nakasama ng mga to? Lahat sila ay doon nagpalipas ng magdamag. Kinabukasan ay maagang nagpaalam ang mga ito dahil kailangan na nilang lumuwas pabalik ng Maynila para sa trabaho ni Ferdinand. Ngunit nangako itong babalik sila sa lalong madaling panahon upang isakatuparan ng kanilang plano ng amang si Isaac. Plano kung saan isang panibagong henerasyon ang huhubugin upang magpatuloy ang karunungan at kakayahan na nagmula sa isang mandirigmang antingero at mandirigmang aswang. Okay mga kabayan, maraming thank you sa inyo sa pakikinig ng kwento ng ating bida na si Isagani. Ayan. So sa ngayon, ang story ay mula sa kanyang pinagmulan pa lamang, sa kanyang mga lolo. Ayan. So anong masasabi ninyo sa kwentong inyong napakinggan? Ayan. I-comment nyo na yan sa ibaba. And of course, kung kayo si Isaac, anong gagawin ninyo sa ganong sitwasyon? Na tutol mismo ang iyong kabiyak upang may salin sa iyong anak o sa mga susunod na henerasyon ng inyong pamilya ang karunungan at kakayahang meron ka. I-comment nyo na yan sa ibaba mga kabayan. At sama-sama nating abangan ang susunod na karugtong ng kwentong ito. Ayan, ilalapag natin kaagad dyan. So huwag kayong mawawala. Kung kayo bago lamang sa channel na to, i-click nyo na ang subscribe button at ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga kwento. And of course, pakilike mo na rin ang kwento na to, ang video na to, and i-share mo na rin sa iba para mas dumami pa tayo. Alright? So, alam nyo na. Kita-kits tayo sa susunod na bahagi ng kwentong ito. Ako si Vong Caballero, ang boses sa likod ng Vong Caballero Tagalog Horror Fantasy Stories at V Caballero Horror Stories. Ayan, inaanyayahan ko rin po kayo na mag-subscribe at makabisita sa ating side channel, V Caballero Horror Stories. Ayan, ilalagay ko sa description ang link ng ating side channel or sa comment section. Yan, hanapin nyo. And pwede nyong bisitahin yan and mag-subscribe. Doon natin nilalapag yung mga horror stories, true horror stories na ibinabahagi ng ating mga kabayan. So kung meron kayong horror story or karanasan na babalaghan na nais ibahagi, pwede nyo yung isend sa ating email at i-feature natin doon sa V Caballero Horror Stories. Ayan.
So ayun lamang mga kabayan, kita-kits tayo sa ating susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone.